Ka-curious, it's the month of October. Alam niyo bang isa rin ito sa mahalagang buwan para sa ating mga Katoliko? Well, maliban sa ito ang buwan ng ating birthday, baka naman dyan, joke lang po, hindi ito patungkol sa birthday o anumang pagdiriwang na nakasanayan natin. Ngunit ang buwan na ito ay ilalaan natin para sa mas malalim at mas makabuluhang gawain. At ano po ito? Well, the month of October is often associated with the Holy Rosary. Ang buwan ng ito ay traditional talaga na itinatalaga ng simbahang Katoliko bilang buwan ng Santo Rosario. So, meron na po ba kayo nito? Or palagi nyo na po itong dinadasal? That's a good thing. At ano ang Santo Rosario? Well, kung isa kang tunay na Katoliko, hindi na ito bago sa iyo. Dahil ito ang mas madalas na panalangin natin sa awa ng Diyos at sa paggabay ng mahal na Birheng Maria sa atin tungo sa kay Kristo. During the month of the Holy Rosary, which is ngayon, October, Catholics engage in various practices to deepen their devotions to the Rosary and honor the Blessed Virgin Mary. At ano-ano po ang mga aktibidad ng bawat isa sa atin o ng karamihan sa atin sa araw na ito? Narito po ang ilan. Of course, dapat sa buwan na ito, una sa mga ginagawa po natin ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Why? Because praying the Rosary is the central practice during the month that we should pray the Rosary regularly. Kung hindi ka pa sanay na manalangin ng Santo Rosario araw-araw, maganda na i-encourage natin ang ating sarili na gawin ito sa buong buwan ng Oktubre. Kahit mahirap sa iyo, kahit mahaba, kahit nakakaantok, paglabanan mo. Just for this month only. At ano pong rason dito? Dahil kapag nagawa mo yan, magugulat ka dahil ang panalangin po ng Santo Rosario ay ginagawa mo na ng araw-araw kahit hindi Oktubre. Dahil nga, nahubog mo na ang iyong sarili sa panalangin ito. Sabi nga po nila, kapag ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy within 20 days, ay magiging nakasanayan mo na ito. So, ugaliin po ang magdasal ng Rosario. At ano po ang mapapala natin sa panalangin ito? Well, yan po ang sinasabi ni San Pablo. Pray without ceasing. At maliban po dyan, the Rosary consists of meditating on the mysteries of Christ's life habang binibigkas po natin ang panalangin. Including po dito, yung panalangin natin na Our Father, Hail Mary, and Glory be. At kapag ginagawa natin ang panalangin na ito ng paulit-ulit, ako po, that is a clear indication that you already received and will receive more the grace from God. Kaya ka-curious, magdasal ka palagi ng Rosario. Pangalawang rason po dito, sa tuwing nagdarasal po tayo ng Santo Rosario, we meditate on the mysteries. So sa tuwing nagdarasal po tayo nito, ay pinagdinilayan din natin ang mga misteryo ng buhay ni Kristo at ni Maria. Ito po ang mga mahalagang pangyayari na makakapagbigay din po sa atin ng mga makabuluhang aral sa buhay at sa kaligtasan. Tayo nga mga Katoliko often take this month as an opportunity to reflect deeply on the mysteries of the Rosary. So sa bawat hanay ng mga misteryong ito, kagaya po ng Joyful Mystery, Sorrowful Mystery, Glorious Mystery, and Luminous Mystery, mas napapalapit natin ang ating sarili sa Diyos at sa kanyang inang si Maria. Ito rin po ang tugon sa atin sa sinasabi ni San Pablo na dapat pinupuno natin ang ating isipan ng mga bagay na panlangit at hindi sa mga makamundong pagnanasa. Kaya isang malaking tulong talaga na sa araw-araw ay ating iniisip, ating isinasabuhay ang mga turo sa Biblia na ginagawa rin natin sa tuwing binabasa natin ang bawat misteryo ng Santo Rosario. Pangatlo po dito, learning about the Rosary. Maraming mga Katoliko po ang ginagamit ang buwan na ito upang palalimin ang kanilang pag-unawa sa Santo Rosario. Maaari po tayong magbasa ng mga books or articles about the history and significance of the Rosary. Nang sa gayon ay maging panatag tayo na sinusunod talaga natin ang tama at naaayon sa kasulatan. Mahalaga rin na maintindihan ang kapangyarihan na napapaloob sa Santo Rosario na sa tuwing dinadasal natin ito. Bakit po? Dahil marami sa mga cases ng exorcism o sa deliverance ministry na napatunayan na ang lakas ng panalangin ng Santo Rosario. Bakit po? Dahil sa tuwing dinadasal ito ay napapasigaw sa takot ang demonyo. At hindi lang po yan. Ang Rosary din ay nagsisilbing proteksyon natin espiritual. Dahil sa tuwing dinadasal natin ito, mas napapalakas natin ang ating ugnayan sa Diyos at sa kanyang inang Maria. Kaya ang pamilya na nagdarasal ay hindi magagawa ng masama ng diablo. Devils are terrified of Mama Mary, and even mentioning her name is a death sentence for them. Kaya masanay ka na sa pagdarasal ng Santo Rosario. And last na maaari natin gawin sa buwan na ito is the acts of charity and service.
Alam niyo po, hindi lang po puro sa pagdarasal lang po tayo eh. In honor of the Blessed Virgin Mary, sa tuwing dinadasal natin ito, ang Santo Rosario, tayo mga Katoliko ay maaaring gumawa ng mga kawang-gawa at paglilingkod sa buwan na ito. Mahalaga pa rin na hindi lamang tayo nagtatapos sa pagdarasal ng Santo Rosario. Ngunit atin rin ito isinasabuhay at ginagawa sa ating kapwa. Ano maaari natin gawin? Maaari po kayong sumali sa mga volunteering at charitable organizations, pagbisita sa may sakit o matatanda, or offering prayers in support to those in need. Kapag sinasabayan natin ang Santo Rosario, ang panalangin ng Santo Rosario ng mga gawain ito, lalo pa nating pinapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos at isinasabuhay ang kanyang mga utos na gumawa ng mga kawang-gawa sa ating kapwa. Dahil sa tuwing ginagawa natin ito, ay ginagawa rin natin sa Kanya. So mga ka-curious, isa kang tunay na Katoliko, dapat nagdarasal ka ng Santo Rosario. So always pray the Rosary. Hindi lang po ito para sa paghingi natin ng mga kailangan natin, ng mga grasya na kailangan natin mula sa ating Panginoon. Ito rin po ay sinasabuhay natin dahil ang tunay na Kristiyano ay parating nagdarasal. Ayan, maraming salamat po. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala natin upang ma-inspire din po sa pagdarasal ng Santo Rosario. At mahikayat din ang bawat isa sa atin na gawin ito ngayong buwan ng Oktubre. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Happy Month of the Holy Rosary. God bless po. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Hello, ako po si Father Melingalia. Member po ako ng Divine Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi ako nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. Kayo, mag-follow din kayo. Hi, I'm Dale Feliciano from New Washington, catechist. And encourage ko kayo na manood sa vlog ni Mr. Curious Catholic kasi marami kayong makukuha sa kanya. Kasi andun din ako kumukuha minsan ng mga information or idea na pwede kong magamit na makaturo din sa kapwa Katoliko. Maraming po at maraming salamat. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating isipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapuluan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Mani lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.